Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na manggagamot na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili, kaibigan, kung bakit tila napuputol ang inyong mahimbing na tulog? Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit dahil sa tawag ng pantog. Para sa maraming senior citizen dito sa Pilipinas, ang gabi ay hindi na panahon ng tunay na pahinga. Humihiga ka ng may pag-asa, ngunit magigising ka ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, minsan higit pa sa isang beses para lamang umihi. Nananatiling pagod ang katawan, hindi mapakali ang isipan, at nagsisimula ang umaga ng may panghihina. Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simpleng gulay, yung mga tahimik na nakikita sa ating mga kusina, na maaaring dahan-dahang tumulong sa inyo na matulog ng mas mahaba, mas malalim, at walang abala, o maaaring nasa kalikasan na ang suportang tahimik na hinihiling ng inyong katawan? Bago tayo magsimula, maaari ko po bang itanong kung taga saan po kayo nanonood at anong oras na po diyan ngayon? Kahit maliit na bahagi lang ito ng inyong araw, lubos kong pinapahalagahan ang inyong presensya. Ibahagi po ninyo sa mga komento, at kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang paksang ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga darating na araw. Gabi-gabi, pagkatapos ng mahabang araw, nais ng iyong katawan na magpahinga. Ngunit kapag nagsisimula ka ng mahimbing na matulog, gigisingin ka ng iyong pantog. Minsan 1 beses, minsan 2 beses, at minsan pakiramdam mo ay halos wala namang lumabas na ihi. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nakararanas nito gabi-gabi. Maaari nitong gawing matamlay ang iyong umaga, mababa ang iyong enerhiya, at medyo mabigat ang iyong kalooban. Ngayon, marahil ay itatanong ninyo, bakit ito mas madalas mangyari habang tayo ay tumatanda? Ang sagot ay nasa dahan-dahang pagbabago ng ating mga panloob na sistema kasabay ng edad. Sa gabi, karaniwang bumabagal ang trabaho ng ating mga bato o kidneys upang hayaang magpahinga ang katawan. Ngunit pagkatapos ng edad na 50 o 60, ang pagbagal na ito ay hindi na gaanong balanse. Ang pagsala ay nagiging mas magaan at mas maraming likido ang napupunta sa pantog sa gabi. Ang sobrang likidong ito ay tahimik na nagdudulot ng presyon sa loob na gumigising sa iyo bago pa man dumating ang umaga. Ang isa pang nakatagong dahilan ay ang nagbabagong pag-uugali ng mismong pantog. Noong mas bata pa kayang mag-imbak ng mas maraming ihi ng pantog at matiyagang maghintay. Ngunit habang tayo'y tumatanda, ang mga nerbiyos sa paligid ng pantog ay nagiging masyadong alerto. Kahit kaunting ihi lang, mga 100 o 150 ml pakiramdam, ay puno na ito. Ang senyales ay mabilis na dumarating sa utak at ang iyong tulog ay napuputol. Mayroon ding isang hormone na tinatawag na ADH o antidiuretic hormone na may tahimik na papel. Sinasabi ng hormonan na ito sa mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi. Ngunit pagkatapos ng simipansyang nagsisimulang bumaba ang produksyon nito sa katawan. Kung walang sapat na ADH, patuloy na nagtatrabaho ang iyong mga bato na parang araw pa. Nangangahulugan iyon ng mas maraming ihi
mas madalas na pagkaapurado at mas maraming pagbisita sa banyo sa gabi. Para sa ilang tao, lalo na dito sa Pilipinas, ang mga kondisyon tulad ng alta presyon at diabetes ay nakadaragdag sa problema. Parehong ginagawa nitong mas sensitibo ang mga bato at pantog sa gabi. Sa mga kalalakihan, ang lumalaking prostate ay maaaring magbigay ng presyon sa pantog. Sa mga kababaihan, ang mga pagbabago pagkatapos ng menopause ay maaaring makabawas sa kontrol ng pantog. At kung mayroon ka ng problema sa pagtulog, lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil sa abalang ito. Ngunit heto ang magandang balita, ang maliliit na pagbabago sa iyong mga gawi sa gabi ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Ang ilang mga gulay, kapag kinain sa tamang paraan, ay maaaring dahan-dahang suportahan ang balanse ng bato, bawasan ang iritasyon ng pantog, at tulungan ang iyong katawan na mag-relax sa gabi. Ito ay mga simpleng pagkain na mabibili sa inyong lokal na palengke. Walang kakaiba, walang dayuhan. Ating tuklasin ang 5 sa mga makapangyarihang gulay na ito sa ilang sandali at baka matuklasan ninyo na ang daan patungo sa mahimbing na tulog ay nagsisimula sa inyong kusina, hindi sa isang bote ng gamot. May isang hamak na gulay na matagal nang nagsisilbi sa mga sambayanang Pilipino. Malambot sa panlasa, banayad sa tiyan, at nakagagaling sa katawan. Maaaring kilala ninyo ito sa pangalang upo, ngunit ang kapangyarihan nito ay madalas na hindi napapansin, lalo na pagdating sa inyong pagtulog sa gabi. Para sa maraming nakatatanda, ang tulog ay hindi napayapa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paulit-ulit na tawag ng katawan na pumunta sa banyo. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang maliit na kwento na maaaring pamilyar sa inyo. Sa Batangas, mayroong isang 58 taong gulang na ginang na nagngangalang Aling Carmen na nakatira kasama ang kanyang anak at mga apo. Gabi-gabi, natutulog siya ng 10:00, ngunit ang kanyang tulog ay napuputol hindi lang 1 beses, kundi 3 beses para lang umihi. Hindi naman gaanong karami ang ihi, kaunti lang sa bawat beses, ngunit dahil sa abala, pagod siya sa umaga, may maitim na bilog sa ilalim ng mata at nananakit ang mga tuhod. Sinubukan niya ang mga sleeping pill, nilimitahan ang pag-inom ng tubig, binawasan pa ang asin, ngunit walang gaanong epekto. Isang araw, iminungkahi ng kanyang manugang ang isang simpleng bagay. Sa halip na iwasan ang likido sa gabi, paano kung dahan-dahang i-hydrate ang katawan sa tamang paraan? Nang mas maaga, sinimulan nilang bigyan siya ng maligamgam na katas ng upo. Hindi malamig, hindi tinimplahan, pinakuluan lang sinala at ininom 2 oras bago matulog. Sa loob ng 1 linggo, ang kanyang pag-ihi sa gabi ay bumaba mula 3 hanggang 1 beses na lang. Nagsimula siyang gumising na mas sariwa, bumuti ang kanyang kalooban at naipagpatuloy niya ang kanyang paglalakad araw-araw ng may sigla. Ngayon marahil ay magtatanong kayo, paano nagkaroon ng ganoong kalaking pagbabago ang isang simpleng gulay? Ang sagot ay nasa katangian mismo ng upo. Ito ay mahigit 90% na tubig, ngunit hindi tulad ng ordinaryong tubig. Taglay nito ang natural na katangiang nagpapalamig na nagpapakalma sa sistema ng panunaw at sa daanan ng ihi.
Kapag kinain sa gabi, tinutulungan nito ang mga bato na ilabas ang sobrang likido sa araw para makapagpahinga sila sa gabi. Nangangahulugan ito na ang iyong pantog ay hindi napupuno ng sobra sa mga unang oras ng umaga. Mayroon ding mas malalim na siyentipikong dahilan. Kapag ang katawan ay bahagyang na-dehydrate sa gabi, kahit hindi natin namamalayan, nagiging mas concentrated ang ihi. Ang concentrated na ihi na ito ay nagdudulot ng iritasyon sa dingding ng pantog, lalo na sa mga matatanda na naging mas sensitibo na ang panloob na balat nito. Ang iritasyong iyon ang gumigising sa iyo kahit nakaunti lang ang laman ng ihi. Sa pag-inom ng maligamgam na katas ng upo, nagbibigay ka ng banayad na hydration bago matulog na pumipigil sa ganitong pag-ipon. At dahil ang upo ay nagsisilbi ring banayad na diuretic sa araw, tinitiyak nitong nailalabas ng maaga ang sobrang tubig na nagiiwan ng mas tahimik na gabi. At huwag mag-alala kung hindi ninyo gusto ang katas. Maaari pa rin ninyong matamasa ang mga benepisyo nito sa ibang paraan. Ang simpleng sinabawang upo na may kaunting paminta at bawang ay maaaring maging kaaya-aya sa tiyan at banayad sa mga bato. Ang iba ay mas gusto ang ginisang upo na may sibuyas at kamatis na inihahain ng maaga sa hapunan. Tandaan lamang na ang mga putaheng may mabigat na sangkap o pritong upo ay hindi mag-aalok ng parehong epekto. Panatilihin itong simple maligamgam at kainin bandang 7:00 ng gabi upang bigyan ng sapat na oras ang iyong katawan bago matulog. Dito sa Pilipinas, madalas tayong naghahanap ng mga solusyon sa malayo mga tableta, mga imported na pagkain, mga mamahaling pulbos. Ngunit minsan, ang mga sagot ay tahimik na tumutubo sa ating sariling bakuran o palengke. Ang upo ay hindi lang gulay para sa may diabetes o mahina. Ito ay isang nagpapalamig at nagbabalanse na pagkain na sumusuporta sa kapayapaan sa gabi para sa tumatandang katawan. Kaya ngayong gabi, sa halip na matakot sa isa na namang putol-putol na tulog, bigyan ang iyong katawan ng isang maliit na tasa ng maligamgam na katas ng upo at hayaan ang kalikasan sa pinakamalumanay nitong anyo na alagaan ka sa mga oras na pinakakailangan mo ito. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ang paggising ng 1 o 2 beses sa gabi ay naging isang tahimik na rutina. Pumipikit ka ng may pag-asa, ngunit ang iyong tulog ay mababaw. Sa sandaling maramdaman ng iyong pantog, kahit kaunting pag-unat, napuputol ang iyong pahinga. At pagsapit ng umaga, sa halip na makaramdam ng kasiglahan ang iyong katawan, ay mabigat ang iyong mga iniisip ay magulo at ang iyong kalooban ay mababa. Isa sa mga dahilan kung bakit ito paulit-ulit na nangyayari ay isang bagay na hindi mo nakikita ang balanse ng mga mineral sa loob ng iyong katawan. Pagkatapos ng edad na 70, ang ating mga kalamnan, kabilang ang mga nasa pantog, ay nagsisimulang mag-iba ng kilos. Nagiging mas sensitibo sila, mas reaktibo, lalo na kung kulang ang katawan sa ilang mga mineral tulad ng magnesium at potassium. Ang dalawang mineral na ito ay may tahimik, ngunit makapangyarihang papel sa pagtulong sa mga kalamnan na mag-relax at tumugon ng mahinahon sa mga senyales. Kung walang sapat na magnesium, ang mga kalamnan sa paligid ng pantog ay masyadong madaling manigas kahit hindi pa ito puno.
Nagtitrigger ito ng mga hindi kinakailangang senyales sa utak na nag-uudyok sa iyong bumangon at umihi. Minsan halos 100 ml lang ang ihi, ngunit ang pakiramdam sa pantog ay apurahan na at nawawala ang tulog. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Ignacio mula sa Pampanga. Siya ay 77 taong gulang, isang retiradong kartero at matagal nang nahihirapan sa putol-putol na tulog. Gabi-gabi, nagigising siya ng 2 beses, isa sa hating gabi at muli bandang 4:00 ng umaga, parehong para lang umihi. Kahit pagkatapos nyon, inaabot siya ng 30 hanggang 40 minuto bago makatulog muli. Sinubukan niyang bawasan ang pag-inom ng tubig sa gabi, natulog ng maaga at nilaktawan pa ang hapunan ilang araw, ngunit walang gumana. Isang araw, ibinahagi ng kanyang kapitbahay, isang retiradong guro, ang isang lumang kasanayan ng pamilya. Iminungkahi niya na magdagdag ng kangkong o spinach sa kanyang hapunan kahit 4 na beses sa isang linggo. Hindi sa isang mabigat na kari, hindi rin may sobrang pampalasa, isang simpleng adobong kangkong o sinabawang kangkong lamang. Sa loob ng 10 araw, may napansin siyang nakakagulat. Natutulog na siya ng dire-diretso hanggang 5:00 ng umaga. Walang apurahang pagpunta sa banyo, walang hindi mapakaling pag-ikot sa kama, walang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nakikita ninyo ang kangkong ay hindi lamang isang pagkaing mayaman sa iron. Isa rin ito sa pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng magnesium. At kapag niluto mo ito ng bahagya, hindi sobra sa luto, hindi pinirito ng lubog, na pananatili nito ng maayos ang mga mineral. Tumutulong ang magnesium na pakalmahin ang mga kalamnan sa paligid ng iyong pantog, na binabawasan ang pagkakataon ng biglaang pag-urong. Kasabay nito, ang potassium sa kangkong ay sumusuporta sa mas mahusay na balanse ng likido na nagpapagaan ng presyon sa loob ng mga bato at daanan ng ihi. Kapag nakakakuha ang iyong katawan ng sapat na mga sustansyang ito, humihinto ang iyong mga kalamnan sa pagre-react sa bawat maliit na patak ng ihi. Ang mga nerbiyos ay hindi na nagiging sumpungin, nananatiling relax ang pantog at natural na lumalalim ang iyong tulog. Ito ay hindi isang mabilisang solusyon tulad ng isang tableta, kundi isang banayad na pagbabago na pinahahalagahan ng katawan sa paglipas ng panahon. Dito sa Pilipinas, madalas tayong nakatuon sa kung ano ang hindi dapat kainin sa gabi. Ngunit minsan, kung ano ang iyong kinakain ang tunay na gumagawa ng pagkakaiba. Ang isang mangkok ng maligamgam na sinabawang kangkong na may kaunting bawang o isang simpleng ginisang kangkong na may bawang at kaunting mantika ay maaaring maging gamot na nakatago. Kainin ito pagsapit ng 7:00 o 7:30 ng gabi kasama ng kanin o sinangag, at pagkatapos ay iwasan ang pag-inom ng tubig sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng pagkain. Nagbibigay daan ito sa katawan na maabsorb ng maayos ang mga sustansya at binibigyan ang iyong sistema ng panunaw ng isang mapayapang pagtatapos sa araw. Para sa mga nakatatandang nahihirapan sa putol-putol na tulog, ang isang hakbang na ito ay maaaring lumikha ng isang bagong ritmo, hindi lamang para sa iyong katawan,
kundi para sa iyong isipan at sa iyong mga umaga. Ang isang gabi ng malalim at walang patid na tulog ay hindi isang luho. Ito ay isang karapatan. At minsan ang karapatang iyon ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang madahong gulay sa iyong plato. Para sa maraming nakatatanda sa buong Pilipinas, ang isang payapang pagtulog sa gabi ay naging isang malayong alaala na lamang. Hindi dahil sa ingay o pag-aalala, kundi dahil sa lumalaking pagkaapurado mula mismo sa katawan. Sinusubukan mong matulog ng 10:00 ng gabi, ngunit pagsapit ng hating gabi may presyon. Pagsapit ng 3:00 ng umaga pakiramdam ay hindi na matiis at nagigising ka upang umihi ng kaunti. Ang patuloy na abalang ito ay dahan-dahang nag-aalis ng iyong kapayapaan, lakas at kagalakan. Minsan kahit na kontrolado ang pag-inom ng tubig o iniiwasan ang kape, nagpapatuloy ang problema. At para sa maraming kalalakihan na higit sa 60 taong gulang, may isa pang dahilan sa likod ng madalas na pag-ihi na ito ang unti-unting paglaki ng prostate. Habang lumalaki ang prostate kasabay ng edad, dahan-dahan itong pumipindot sa daanan ng ihi. Ang maliit na presyon na ito ay nagpapataas ng pagkaapuradong umihi, lalo na sa gabi, kahit na hindi puno ang pantog. Para sa mga kababaihan din, ang mga pagbabago sa hormone pagkatapos ng menopause ay maaaring lumikha ng init at iritasyon sa dingding ng pantog. Ang Ayurveda, ang sinaunang sistema ng pagpapagaling ng India, ay matagal nang iniugnay ang pag-ihi sa gabi sa panloob na init. Ang init na ito ay maaaring hindi magdulot ng lagnat o pagpapawis, ngunit tahimik itong nabubuo sa tiyan at ibabang likod. Kapag umabot ito sa mga bato at pantog, nagdudulot ito ng iritasyon sa pinong panloob na balat. Ang iritasyong iyon ay nagpapadala ng mga maling senyales sa utak na nagsasabing, gumising ka, apurado na. Kahit na halos kalahating baso lang ang ihi. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang bagay na banayad nagpapalamig at tunay na Pilipino, ang hamak na kundol. Itinatanim sa iba't ibang parte ng Luzon at Visayas ang maputlang berdeng gulay na ito ay hindi lamang para sa minatamis. Sa natural nitong anyo, pinakuluan o ginawang katas, taglay nito ang tinatawag na ashita o isang malakas na enerhiyang nagpapalamig. Ang enerhiyang ito ay lalong nakatutulong para sa mga katawan ng nakatatanda na nakararanas ng init-asido o discomfort na may kaugnayan sa prostate. Isang pag-aaral mula sa isang maliit na community health center sa Laguna ang nag-obserba sa mga senior na pasyente na may madalas na pag-ihi. Ang mga uminom ng katas ng kundol sa maagang gabi, bandang 6:30, ay nag-ulat ng mas magandang pakiramdam sa pantog. Mas mahaba ang kanilang tulog bago magising at nabawasan ang kanilang pakiramdam ng pagkaapurado sa loob ng 10 hanggang 2 araw. Ang katas ay gumana na parang isang banayad na pampalamig, pinapakalma ang mga nerbiyos ng pantog at binabawasan ang iritasyon. Hindi ito kumilos na parang sleeping pill. Gumana ito kasama ng katawan, hindi laban dito. Sa siyentipikong paraan, ang kundol ay binubuo ng halos 96% na tubig. Ngunit hindi tulad ng ordinaryong tubig, naglalaman ito ng mga natatanging sangkap ng halaman na nagpapaginhawa
sa mga panloob na tissue. Naglalaman din ito ng bakas ng calcium at vitamin C na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa loob ng pantog at bato. Ang epektong anti-inflammatory na ito ay ginagawa itong lalong nakatutulong para sa mga taong may banayad na urinary tract discomfort o pamamaga na may kaugnayan sa edad. Kung nag-aalangan kayong uminom ng hilaw na katas, huwag mag-alala. May iba pang paraan. Ang isang maligamgam na paghahanda ng pinakuluang kundol na may kaunting paminta at ginadgad na luya ay isang tradisyonal na lunas sa gabi. Ang luya ay nagbabalanse ng panunaw, ang paminta ay nagpapabuti ng pagsipsip ng sustansya at ang kundol ay tahimik na ginagawa ang kanyang trabahong nagpapalamig. Ihain ito bilang isang magaan na sabaw sa maagang hapunan o higupin ang maligamgam na sabaw ng dahan-dahan. Iwasan ang pagdaragdag ng mabibigat na pampalasa, mantika o sampalok dahil maaari nilang kanselahin ang benepisyong nagpapalamig. Para sa mga nakatatandang may diabetes, ang kundol ay isang mahusay na pagpipilian din. Ito ay mababa sa asukal, mababa sa calories, at madaling tunawin. Ang kagaanan nito ay sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog sa pamamagitan ng pagbabawas ng pasanin sa tiyan at bato sa gabi. Maraming senior citizen din ang nag-uulat ng mas kaunting paglobo ng tiyan, mas mahusay na pattern ng pag-ihi, at mas sariwang pakiramdam sa umaga. Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, madalas tayong naghahanap ng mga sagot sa mamahaling gamot o mga dayuhang pagkain. Ngunit minsan, ang kailangan natin ay tumutubo sa ating sariling lupa, pinagkakatiwalaan ng ating mga lola at biniyayaan ng ating lupain. Maaaring mukhang simple ang kundol, ngunit ang epekto nito ay makapangyarihan kapag binigyan ng tamang oras at paraan. Kaya kung madalas kang nagigising sa gabi, hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa pagkaapurado, isaalang-alang ang lumang kaibigang ito. Hayaan ang kundol na palamigin ang iyong sistema ng banayad at bigyan ang iyong mga gabi ng kapayapaang nararapat sa kanila. May isang tahimik na pakikibaka na dinaranas ng maraming nakatatanda sa Pilipinas gabi-gabi. Humihiga ka para matulog pagod ang iyong katawan, umaasa ang iyong isip na makapagpahinga. Ngunit sa pagitan ng hating gabi at 3:00 ng umaga, kinakalabit ka ng iyong pantog para magising. Sinusubukan mong huwag pansinin, umaasang lilipas din, ngunit lumalakas ang pagnanais. At sa oras na bumalik ka sa kama, iniwan ka na ng iyong antok. Para sa maraming senior, lalo na sa mga may diabetes, hindi ito paminsan-minsan lang, nangyayari ito gabi-gabi. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay ang pabago-bagong antas ng asukal sa dugo ay maaaring tahimik na makaapekto sa iyong mga bato at pantog. Kapag tumaas ang iyong blood glucose nang higit sa kailangan ng katawan, nagsisimulang ilabas ito ng mga bato. Ang prosesong ito ay humihila ng sobrang tubig mula sa iyong katawan at pinupuno ang iyong pantog ng mas mabilis kaysa sa normal. Bilang resulta, kahit na maliliit na pagtaas ng asukal sa gabi ay maaaring mag-trigger ng biglaang pag-ihi. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwentong maaaring pamilyar. Si Mang Ricardo mula sa Tarlac, isang 71 taong gulang na retiradong opisyal ng tren, ay may diabetes sa loob
ng mahigit 9 taon. Sa kabila ng regular na gamot at kontroladong dieta, ang kanyang mga gabi ay palaging naaabala. Nagigising siya ng 2 beses, minsan 3 beses pa para gumamit ng banyo. Kahit pagkatapos umihi, hindi siya mapakali, umiikot-ikot hanggang sa pagsikat ng araw. Isang araw sa isang kaswal na usapan sa parke, iminungkahi ng isang kapitbahay na subukan niya ang isang bagay na tradisyonal, hindi isang bagong gamot o suplemento, kundi dahon ng malunggay na idinagdag sa kanyang mga pagkain sa gabi. Kaya't sinimulan ng kanyang pamilya na maghanda ng magaang ginisang malunggay o sinabawang manok na may malunggay na inihahain ng maligamgam bandang 7:00 ng gabi. Nagsimula rin siyang uminom ng tsaa ng malunggay bago maghapunan. Pagkatapos ng 2 linggo may nagbago. Nagsimula siyang matulog ng buong 6 na oras nang hindi nagigising. Maaari kayong magtaka, paano makakagawa ng ganoong kalalim na epekto ang isang simpleng madahong gulay? Ang sagot ay nasa likas na kapangyarihan ng malunggay, isa sa pinakarespetadong nakapagpapagaling na pagkain ng Pilipinas. Tumutulong ang malunggay na patatagin ang antas ng asukal sa dugo, lalo na sa mga oras pagkatapos ng hapunan. Ang mga sangkap nito ay nagpapabagal sa pagsipsip ng carbohydrates at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Nangangahulugan ito ng mas kaunting asukal na lumulutang sa dugo sa magdamag at mas kaunting presyon sa mga bato upang salain ito. Bilang resulta, bumababa ang produksyon ng ihi sa normal na antas at nananatiling mas kalmado ang pantog. Ngunit higit pa sa pagkontrol ng asukal ang ginagawa ng malunggay. Pinapakalma rin nito ang sistema ng panunaw. Kapag kalmado ang iyong tiyan, kalmado rin ang iyong mga nerbiyos at ito ay tumutulong na suportahan ang mas malalim na pagtulog. Para sa mga nakatatandang nakakaramdam ng paglobo ng tiyan o kabag sa gabi, ang malunggay ay nagbibigay ng banayad na epekto sa paglilinis. Ito ay mayaman sa fiber iron at mga sangkap na nagbabawas ng panloob na pamamaga lalo na sa mga may matagal ng diabetes. At dahil madali itong tumubo sa lupang Pilipino, nananatili itong isa sa pinakaabot kaya at epektibong lunas sa bahay. Ang susi, gayunpaman, ay nasa kung paano mo ito kinokonsumo. Iwasan ang mamantika o masyadong maanghang na mga putahe ng malunggay. Sa halip, piliin ang simpleng ginisang sabaw na may bawang o isda. Laging kumain ng maaga bandang 7:00 o 7:30 ng gabi upang bigyan ng oras ang katawan na magproseso bago matulog. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang mga problema sa pagtulog ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit minsan, ito ay tahimik na paraan ng katawan upang humingi ng mas mahusay na balanse. At ang balanseng iyon ay hindi kailangang magmula sa isang botika. Maaari itong tumubo sa iyong sariling hardin. Ang malunggay ay hindi isang himala, ngunit isang matalinong pagkain na sumusuporta sa natural na ritmo ng iyong mga organo. Kaya sa susunod na ang iyong pagtulog ay tila putol-putol at ang iyong mga gabi ay mahaba, isaalang-alang ang pagdaragdag ng malunggay
sa iyong plato. Minsan, ang isang magandang tulog sa gabi ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang dakok ng karunungan mula sa lupang Pilipino. Mayroong isang tahimik na discomfort na dinaranas ng maraming nakatatanda sa Pilipinas, ngunit bihirang pag-usapan. Hindi ito matinding sakit o karamdaman, kundi isang patuloy na pakiramdam ng pagkabalisa sa ibabang bahagi ng tiyan. Pakiramdam mo ay laging kalahati ang laman ng iyong pantog na parang mayroong naiirita o hindi mapakali sa loob. At bawat ilang oras, pinaaalalahanan ka ng pagnanais na bumisita sa banyo kahit na kaunti lang ang lumalabas. Ang tahimik na iritasyong ito, lalo na sa gabi, ay madalas na nagmumula sa maliliit na pamamaga sa daanan ng ihi. Hindi sila sapat na malakas para tawaging impeksyon, ngunit ginugulo nila ang kapayapaan ng pantog. At sa maraming kaso, ang ugat ay wala sa mga bato, kundi sa sistema ng panunaw. Masyadong maanghang o pritong pagkain, hindi regular na pagkain o mabagal na tiyan ay maaaring tahimik na lumikha ng panloob na init. Ang init na ito ay umaakyat na nakakaapekto sa mga organo sa paligid nito, kabilang ang pantog na ginagawa itong hindi mapakali at sobrang sensitibo. Ang Ayurveda, ang ating sinaunang sistema ng pagpapagaling, ay matagal nang nakikita ang koneksyon sa pagitan ng panunaw at kaginhawaan sa pag-ihi. Kapag ang apoy ng panunaw ay nagiging masyadong malakas o hindi balanse, maaari itong humantong sa tinatawag na pitta aggravation. Ito ay maaaring magpatuyo ng mga panloob na tissue o bahagyang mamaga ang mga ito na humahantong sa nararamdaman nating iritasyon o pagkaapurado. Upang pakalmahin ang panloob na pagkabalisa na ito, iminumungkahi na kumain ng mga pagkaing nagpapalamig, nagbibigay proteksyon, at nagpapakalma sa tiyan at mga daanan ng ihi. At kabilang sa pinakamahusay sa mga pagkaing ito ay isang bagay na matatagpuan sa halos bawat kusinang Pilipino, ang okra. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang simpleng obserbasyon. Maraming tradisyonal na sambahayan sa Ilocos at Visayas ang naghahain ng nilaga o bahagyang nilutong okra sa mga nakatatanda sa gabi. Hindi ito ginagawa para sa lasa lamang, kundi para sa kaginhawahan, para sa tiyan, para sa pantog, at para sa pagtulog. Ang okra ay mayaman sa natural na mucilage, isang malambot na parang gel na substance na nabubuo kapag hiniwa o niluto mo ito. Ang mucilage na ito ay nagsisilbing proteksyon na dahan-dahang nagpapaginhawa sa panloob na balat ng tiyan at daanan ng ihi. Ibinahagi ng isang matandang ginang mula sa Cebu kung paano pagkatapos ng ilang buwan ng hindi mapakaling pagtulog dahil sa madalas na pag-ihi, binago niya ang isang gawi lamang. Sa halip na mabibigat na sarsa o maanghang ang nasabaw, nagsimula siyang kumain ng simpleng ginisang okra na may sibuyas at kamatis 4 na beses sa isang linggo. Sa loob ng 10 araw, bumaba ang kanyang pagkaapurado sa gabi. Normal pa rin siyang umiihi sa araw, ngunit ang kanyang pantog ay naging mas kalmado at hindi gaanong naiirita sa gabi. Higit sa lahat, bumuti ang kanyang panunaw, nabawasan ang kanyang kabag, at mas gumaan ang pakiramdam ng kanyang katawan
bago matulog. Ang agham sa likod nito ay parehong simple at maganda. Kapag ang iyong mga bituka at daanan ng ihi ay nalantad sa musilaj ng okra, binabawasan nito ang pagkikiskisan at pamamaga. Nakakatulong ito na protektahan ang manipis na balat ng iyong pantog, lalo na kung kumakain ka ng mga pagkaing maasim o nagdudulot ng init. Kasabay nito, ang okra ay mababa sa calories, mataas sa fiber, at may banayad na epekto sa pagdudumi, perpekto para sa panunaw ng mga nakatatanda. Hindi nito labis na pinasisigla ang sistema. Sinusuportahan nito ito ng banayad at natural. Ngunit mahalaga kung paano mo ito inihahanda. Iwasan ang pritong okra o masyadong maraming mantika at sili. Tinatanggal nila ang nakakakalmang katangian nito. Sa halip, subukan ang nilagang okra na may kaunting bagoong o lutuin ito na may ilang dahon ng sili at bawang. Ihain ito ng maligamgam sa hapunan, mas mabuti bago mag-alas 7:30 ng gabi, at isabay sa malambot na kanin. Iwasan ang mga maasim na dagdag tulad ng sampalok sa gabi dahil maaari itong magpataas ng asido. Para sa mga matatandang nakakaramdam ng pananakit kabigatan o madalas na pag-ihi sa gabi, ang okra ay maaaring maging isang ligtas at madaling kasama. Hindi ito isang gamot na may mabilis na epekto, kundi isang pagkain na tahimik na nagtatayo ng kaginhawahan sa paglipas ng panahon. At sa isang mundong puno ng maingay na payo at agresibong paggamot, minsan kailangan lang natin ang isang pagkaing iyon na marahang kumakausap sa ating katawan. Kaya sa susunod na maglakad ka sa lokal na palengke, huwag baliwalain ang berdeng at madulas na kaibigang ito. Ang okra ay maaaring ang banayad na haplos na hinihintay ng iyong pantog at tiyan. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito sa inyo o sa isang taong mahalaga sa inyo, mangyaring i-like, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa iba. Ang isang maliit na pagbabahagi ninyo ay maaaring makatulong sa isang tao na matulog ng mahimbing ngayong gabi. Kung kayo ay nagigising ng paulit-ulit sa gabi para lamang umihi, alalahanin ninyo na hindi kayo nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ito isang bagay na kailangan ninyong tahimik na pagtiisan magpakailanman. Kahit sa ating mga ginintuang taon, ang katawan ay maganda ang tugon sa maliliit at banayad na pagbabago. Ang mga gulay na ibinahagi natin ngayon, upo, kangkong, kundol, malunggay, at okra, ay hindi mahal o dayuhan. Bahagi sila ng ating pang-araw-araw na kusinang Pilipino, ipinasa ng ating mga ina at lola na may tahimik na karunungan. Kapag inihanda ng simple at kinain ng maaga sa gabi, sinusuportahan nila ang mas mahusay na panunaw, binabalanse ang mga likido at binabawasan ang hindi kinakailangang iritasyon ng pantog. At nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi at mas payapa, walang patid na tulog. Hindi ninyo kailangang subukan lahat ng 5 ng sabay-sabay. Pumili lang ng isa. Magsimula sa kung ano ang pinakamadali para sa inyo ngayong gabi. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan sa umaga na may mas maraming enerhiya, mas magandang kalooban,
at isang mas kalmadong puso. Isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-aalaga sa sarili habang tayo ay tumatanda ay hindi lamang tungkol sa mga gamot na iniinom natin, kundi pati na rin sa karunungang nakapaloob sa mga simpleng pagkaing ibinibigay sa atin ng kalikasan. Ang pakikinig sa ating katawan at pagtugon dito gamit ang mga natural at banayad na paraan ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Aling gulay ang plano ninyong subukan muna, o kung ang bidyong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, mag-iwan lamang ng komento ng salitang pahinga sa ibaba. Binabasa ko ang bawat mensahe at ang inyong mga salita ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng mga banayad at madaling sundin na mga tips sa kalusugan na ginawa lalo na para sa mga senior citizen na Pilipino. Maaari ninyo ring ibahagi ito sa isang kaibigan na maaaring nangangailangan ng mas masarap na tulog sa gabi. Sa ating pagtatapos, iniiwan ko sa inyo ang tahimik na hiling na ito. Naway ang inyong gabi ay maging kasinpayapa ng hanging amihan na dahan-dahang dumadaan sa mga bukirin ng Nueva Ecija.